We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na mga unang balita. Nagpasidaan ang COMELEC 11 sa mga kandidato sa barangay ug sangguniang kabataan elections batok pagpalit og boto. Ani ang report ni Jandy Esteban. Matag eleksyon, lain-laing diskarte gyud ang himuon sa mga kandidato aron mudaog. Apan dunay uban nga musangput na sa pagpamalit og boto o vote buying. Busa karong barangay ug sangguniang kabataan elections, nagpasidaan ang Commission on Elections Region 11 sa mga kandidato nga ang vote buying lakip sa mga election offense ilawom sa Omnibus Election Code. It's an election offense talaga. Ang election offense is criminal in nature. O pag mag-convict og election offense, ang penalty ana is imprisonment not less than 1 year but not more than 6 years without probation. And napa na siya ka ng perpetual disqualification to hold public office. Alang kay mo kapuso, unsa ba ka importante nga dili ibaligya ang imuhang boto? Gipalit na niya ang imuhang boto, hindi naman siya botohan. Pero manghatag dawaton dili. Oy, muhatag og bugas dawaton nako pero man sila kabalog unsay akong botaran. Unsa sab kaha ang masulti sa mga residente kalabot vote buying ug vote selling sa kasikbit nga barangay? Naata din karon sa Barangay 31D. Ato pangutano ng mga residente kung doon na ba'y namaligya o namalit og boto. Nanay namaligya o namalit og boto din itay? Adi ba ito sa karon? Wala pa? Wala pa sa makitan. Pero tuunin mo na Ana agad siya mabot niya. Di gyud wala. Di mo wala nang bot buying na gyud. Ikaw di gyud ka magpapuan sa mga. Dili ko ana. Tahay na mo palit sa imong boto. Dili ko mosugot Kay gusto nako dai kalambuan ang ako ang lugar nga akong butuhan. Dili ko gusto nga maulang gihapon gali ang kuan dagan. Gusto nako mo pili ko kanang tarong nakakapitan. Kung unsa among basulbad ang among problema sa barangay. Ang COMELEC nagmugna og komitiba aron mugukod sa mga naga-vote buying o vote selling. Gipaklaro sa buhatan nga gawa sa kwarta makonsiderang vote buying kung manghatag og item sama sa food packs ug uban pa nga dunay value bugti sa pagboto kanila. Giauhag sa COMELEC ang mga dunay mahibaluan kami palit o namaligya og boto sa ilahang barangay nga i-report kini sa ilang buhatan aron masilutan. Wala kunoy angay ikabalaka kay ipailawom sa Witness Protection Program ang mutistigo. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Laing palas uno na sab sa mga motorista sanglit magpatuman og big time oil price hike ang mga kumpanya sa lana epektibo ugma September 19. Kanina ang ika-11 nga sagunsong semana sa taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sumala pa nga moabot sa piso og 70 centavos ngadto 2 pesos og 10 centavos ang isa ka sa presyo sa gasolina. Samtang sa diesel ana sa 2 pesos og 20 centavos ngadto sa 2 pesos og 60 centavos ang itaas. Ug sa kerosene moabot sa 2 pesos ngadto sa 2 pesos og 40 centavos ang isa ka sa presyo. Laing hugda sa taas presyo, epekto sa pag-ubos sa oil production sa Saudi Arabia o Russia hasta na ang gilawmang taas demand sa nasod China. Pagpanghatag og financial assistance sa apektadong retailers sa rice price ceiling sa Misamis Oriental gisugdan na. Apan sa Cagayan de Oro City, upat pa lang ka rice retailers ang natagaan. Hinungdan nga mialma na ang ubang wala kadawat. Ani ang report. Karong semanaha, nagsugod na ang Department of Social Welfare and Development Region 10
uban ang Department of Trade and Industry Region 10 sa pagpanghatag og financial assistance nga tag 15,000 pesos sa mga rice retailers sa rehiyon. Sa ulahing datos, anaa kuno sa 40 ka mga rice retailer ang ilang natagaan sa financial assistance nga naapektuhan sa price cap sa gobyerno sa presyo sa bugas sa tibuok Region 10. Apan sa Cagayan de Oro City, anaa pa lamang sa 4 ang nakadawat, hinungdan nga mialma ang ubang rice retailers. Ang kalangan sa pagpanghatag sa ilang ayuda, nagpasamot kuno sa ilang pagkalugi sa ilang pagpamaligya og bugas. Ang grupo sa mga rice retailers sa Cogon Market sa syudad, ang usa sa mga wala pa matagaan hantod karon. Ang ako lang nga unta kanos amitaman mag-inani magbaligya og 45 nga ang among gakuhaan mahal naman gyud unta. Dili na gid siya pwede ba 45 gani nagpalugi na gani mi. Nya wala pa hinabang. Oh, paabot na kanos ami ana magsigig baligya sa 45. Sa kabahin sa DTI, ilan na matud pang ginalihok ang pagproseso sa ayuda nga madawat sa ubang rice retailers. Karon nagparayon kuno ang profiling nga ginahimo sa otoridad. Busa ilang giawhag ang kooperasyon sa mga retailer. So kani siya ato ang mga lista sa ato ang first payout mo ni siya ang mga nag-comply sa first week. However, atong giawhag na because padayon ang ato ang monitoring, padayon ko lang atong pag-awhag sa ato ang mga rice retailers to follow EO 39 mo nang ga-exempt paghapon tao mga lista, no? And we recognize nga ako atong merkado di ginato ma-inspectanan, so encourage na to sila nga modagog sa DTI. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, unique gayud ang matag tawo tungod dun nakitay lahi-lahi nga talento. Apan dunay pipila nga musika ang gikahiligan og nahimong usa sa inspirasyon sa pagkabot sa ilang mga pagandoy. This morning mga kapuso, atong makauban ang grupong BM4. Good morning guys! Morning po. And welcome sa At Home with GMA Regional TV. Please introduce yourself. Yes, hello mga kapuso, good morning. So I'm Francis Joshua Caro. And hello po, I am Leonard Anthony C. Malicor. Good morning mga kapuso, I'm Maria Catherine Calibog. And I am Neil Angelo Villacruzes Bularan. Okay. First of all guys, unsay feeling nga naa mo karon diri sa At Home with GMA Regional TV? Yan, so happy kulbaan, naghalo-halo na. Halo-halo na. Okay. First time. Okay. So guys, I'm curious, unsa ba nganong BM4 ang pangalan sa inyong grupo? Can you tell us about it? Yes, so BM4, so it means Bachelor of Music. So mga classmate man me, so mo nang section na mo. So name sa among group pod, so sa ensemble na band na mo dito sa subject na naman siya. So mo nang na pili na mo na group name. Ah, okay. So kung classmate mo, pila na ba mo katuig nga classmate pod? Oo. Actually, since first year pa siya. First year? First year. So, since fourth year na may karon tanan. Pero, nag-uban mi, like personally, 2 years lang. Okay. During pandemic, first year to second year, igo lang may recording. So, unsa ba kalisod ang ang pag-collaborate, especially nga online lang, ang ato ang medium, katong ni aging tuig. Unsa ba kalisod, ma'am? Lisod kayo sir kay lahi jud baya pag online o face to face and then ma-meet na mo personally lahi lang jud ang feeling nga makaila na mo sila personally. Ah, okay. So kumbaga mura siya mura siya long distance relationship and after 3 years nakita mo. Ah, okay. Sir, can you tell us sir, bale paunsa ba nabuo ang inyong grupo? Like unsa ba ni siya? Si teacher ba ang nagbuo sa inyo ha or kamo lang ang nag-pick sa matag usa? Sa first year na mo kay kanang among teacher kay ana mi nga papilion mi grupo. Okay. So niya dagan-dagan pa mi first year. So duha mi ka grupo. Okay. And then karon kay isa na lang mi ka grupo kay gamay na lang mi classmates. Okay. So teacher gyapon nag-grupo. Out of all courses bitaw nga pwede ninyo nga makuha, nganong anuman kaning kurso sa musika ang inyong napili bitaw? Oo. So actually since high school pa lang na realize na namo nga murag diri na jud mi. So mo na jud among passion and then dili lang pud siya about sa pag-perform. Okay. So ang among
amo ang course is Bachelor of Music, major in Music Education. So dili lang kami para sa amo ang ginatun-an is para pud sa mga sunod nga generation nga gusto na mo matudluan. Okay. Through music education. Okay. O kaganihan nun na mention ninyo nga dili lang mo nagaperform og mga nabuhat na mga kanta. Kamo mismo kay nagabuhat pod, nagakompose. Yes, opo na. Yes, yes sir. Nag-compose po ni actually sa among ensemble na subject kay na own composition, so kami mismo ang mag-arrange, magbuhat og lyrics, so dara may ma-challenge sa among ano, so makatuon pud mi ba kung saan pagbuhat ani na sa kanina butang. Aside sa katong challenges ninyo during pandemic, doon na pabamoy uban pa nga mga challenges nga na-encounter nga inyuhang na-overcome kumbaga. Pinakauna is syempre course discrimination. Course, yes. Yeah. So syempre sa among course is medyo dili pa ka siya known. Yes. Yeah. So pag mayon sila nga, uy, unsa ka nga kurso? And then mo na sila nga naaday kwarta na like murag igo ra mo mag-perform sa gig without knowing Bachelor of Music pero among padulungan is through sa DepEd kung mag-proceed mig teacher sa MAPE, like pwede may makabuild og among own studio and all. So ang ana siya. So actually, mo nang number 1 karon nga masinati na mo course discrimination okay. Guys, before we end this interview, unsa ba inyong mensahe sa mga students o mga aspiring musicians nga buot i-pursue ang ilang dream sa musika? Ang among ano lang jud is padayon lang og don't stop jud sa inyong passion and trust yourself, believe in yourself. Kaya lang nato ni tanan. Okay, very nice. Daghang salamat BM4 og mga kapuso. Atangi ang live performance sa BM4 unyang taod-taod. Standby lang mo kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Gilugwayan sa Land Transportation Office ang validity sa lisensya sa mga naghupot og driver's license nga nag-expire sugod April 3, 2023, taman April 1, 2024. Kini tungod kay kulang matud pa ang supply sa plastic cards sa LTO. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gipahibalo karon sa Land Transportation Office Region 10 nga wala gihapon sila nadawat nga mga bagong supply sa plastic cards gikan sa kauluhan nga mo'y gamiton alang sa pag-renew sa mga driver's license o conductor's license. Sumala ni LTO 10, Assistant Regional Director Arthur Ranque, nga pipila ka bulan na kuno ang maong problema. Nag-undergo nag-process ang DOTR, kaya ang DOTR man ang gitahasan sa para sa procurement. Only that pag-abot atong August dunay TRO nga gi-issue ang courts. Tungod niini, nagpagula ang LTO Central Office og memorandum alang sa extension sa validity sa mga driver's license nga nag-expire sugod niadtong April 3, 2023. Lakip sab sa mahatagan og extension ang mga driver's license nga mo-expire pa lang hangtod April 1, 2024. Butang nga gikalipay sa mga driver. Kay kung April pa di makatigom pa yung kwarta para gid sa license. Para akin ako non-prof man para ma-professional po ako. Okay kay sir kay para sa mga uban nga maglisod pa. Para uban rider nga kamot nga sa ako okay kayo. Hinuon mo dawat gihapon ng LTO 10 sa mga dili na mo avail sa extended validity ug gusto na nga magpa-renew sa ilang mga lisensya. Apan pagpasabot nila nga wala pa sila mahatag nga plastic driver's license card. Pag na-renew ka, dito sa portal na to makita nimo ang imong EDL, e-driver's license. So makita na siya dito. Kung makasulod ka sa imong portal, you will see there ang imong EDL. So actually valid po na siya. Pwede na siya mo i-present na to kung naay mga pagsita sa dalan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Lovely Monday mga kapuso! Karong buntaga atong makauban si kapuso actor Gabby Concepcion. Unsa nasabkaha ang mga upcoming serye nga pagabidahan sa aktor. Sayron ka na nato sa pakigihinabi ni Justoni Humamil, din hilang sa Biztalk.
Mga kapuso, usa ka veteranong aktor ang atong makauban karong buntaga. Let's welcome here in Johnson, Mr. Gabby Concepcion. Sir, good morning. Kumusta po kayo? Hello! Maayong buntag, Jess. Kamusta? Maayong buntag sa ating mga taga Mindanao. Mayroon po kayong upcoming show kasama sina Beauty Gonzalez at Carla Abellana. Ano naman po ang dapat namin abangan dito? Yes, kung alam ho ninyo, ang GMA po ay very excellent ho sila talaga sa mga shows, mga teleseries. And I was able to get the opportunity. I would like to thank GMA for the projects that we've been doing. There's another project na ginagawa ngayon ng GMA. Ito yung Stolen Life nito. Meron siyang mga effects. Kasi lilipat yung katawan nila. Oh, that's interesting. Yung parang kaluluwa nila, no? Hindi naman siguro kaluluwa, pero yung pagkatao nila lilipat sa so magpapalit. So very interesting to. Never pa ako nakakita ng dito sa pelikulang Pilipino o sa teleserye. So hindi rin namin papalampasin ang reunion concert mo with Miss Sharon Cuneta. So kwentuhan mo naman kami, sir, kung paano naisakatuparan ang reunion concert mo with megastar. Oh, very interesting po ito kasi hindi ako talaga kumakanta. But I'm an actor at lahat ho ng gagawin kong kanta, I'm going to act it out. Wow. So, tingnan ho ninyo kung ano ang magiging performance ko. Lastly, invite all your Kapuso fans to watch, to support your upcoming shows at, of course, to follow you sa lahat ng social media account. Yes, Kapuso has been very warm, very kind, and we're so blessed na we're part of the Kapuso family. Ang darating po na susunod na teleserye na gagawin ko po kasama si Carla at si Beauty ay palalabas na po. Dito pa lang, ngayon pa lang ho, nagpapasalamat na po kami. Sayang hindi ko sila kasama dito, pero I'm sure they would like to say hi at I'm sure gusto rin kayong anyayahin para manood ng Stolen Life. At kung meron ho kayong Instagram, ang aking Instagram ay Concepcion Gabby. And meron din akong vlog, Gabby Concepcion Vlog. Yan po. Sir, maraming salamat sa time na inilaan nyo para sa amin dito sa At Home with GMA Regional TV. Daghan salamat sa inyong tanan. Alright. Tutok lang mga kapuso, kayo mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Malampusong gipahigayon sa local testing center sa Davao City ang unang adlaw sa 2023 bar examination. Nagkadayang pamaagi sab sa pagpadayag sa ilang pagtimbaya ang gipakita sa ilang mga taga-suporta. Ani ang report ni Argil Relator. Emosyonal kining 25 anyos nga bartaker gikan sa Mindanao State University General Santos City Campus nga si Jasper. Tungod grabing suporta ang gisugat ngadto kanila una pa manisulod sa testing center. Masaya lang po talaga ako sa suporta ng mga friends ko, ng mga classmates ko. Thankful po talaga ako sa support nila, sa tulong nila, sa prayers, sa lahat. Sa cheer, palakpak ug mga dagkong tarpaulin gipaagi sa mga taga-suporta ang ilang pagtimbaya sa examinees alang sa 2023 bar examination gawas Ateneo de Davao University Senior High Campus sa Bangkal, Davao City nga usa sa local testing center sa Mindanao. Maraming support physically, financially, kasi parang gusto naming healthy din sila mag-take ng bar. Financially, of course, we are trying to have a fundraising for them. And yung emotional, yun po pinaka-importante ngayon. Hugot nga pag-akusab ang gipabaon sa uban ngadto sa bar examinees aron mo patigbabaw ang kumpiyansa sa pag-take sa bar exam. Personal sab nagihatod ni Aida ang iyang igsuon nga usa ka doktor nga bar taker karon. Actually yung prayers, no? We prayed for her last night and during midnight. Hugot ang seguridad gawas testing center aron masiguro nga hapsay ang pagpahigayon sa bar exam. Maayos naman na naisakatuparan ng ating security measures dito. At the same time, obedient naman lahat ng mga bartakers and syempre yung mga supporters din nila nandyan lang sa tabi-tabi para din sumupora sa kanila. Sa September 20, Miyerkules ang ikaduhang adlaw o sa September 24, Domingo ang ulahing adlaw sa 2023 bar examination. Ana sa 780 ka bar examinees gikan sa nagkanaiyang law school sa Mindanao ang dinhi mag-take og bar exam sa Davao City alang sa usa ka tinguha ang mahimong abogado puhon.
Kauban si Mel Culminares sa kamera. Ako si Ori Gil Relator para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, walay bagyo o kaha low pressure area nga gibantayan sulod o gawa sa Philippine Area of Responsibility. Sumala sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakaapekto karon sa Mindanao. Samtang localized thunderstorms ang magpaulan sa ubang parte sa nasod. Karong buntag pa lang lauman ang pag-ulan sa pipila ka lugar sa Mindanao base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Magpadayon kini nga dagan sa panahon hangtod sa hapon nga mas halapad na ang ulanon. Adunay mga lugar nga posible ang heavy to intense rains mao nga mag-igmat sa baha o landslide. Driver nga misibat o giguyod ang pulis nga misita niini tungod sa usa ka traffic violation ang nadakpan sa hot pursuit operation. Makita sa dashcam video dihang gisita niining duha ka pulis ang driver niining sakyanan gumikan sa traffic violation. Apan inay nga mosunod sa pulis, may paturatoy ang pagpadagan ang driver hinungdan nga naguyod ang usa ka pulis. Gila yung gigukod sa kapulisan ang suspect og nadakpan kini. Ang suspect na ilang si Derek Lobo nga gipasakaan og patong-patong nga kaso, lakip illegal nga armas ug uban pa. Ang pulis nga naguyod ang nakahiagom lamang og minor injuries. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayud ang mga istorya nato this morning. Sama ni ining panultihon ni Bob Marley, usa ka Jamaican singer and musician. One good thing about music, when it hits you, you feel no pain. Mga kapuso, 98 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.